Hello guys, what's up? Welcome to our new vlog. This is Rowena and Rick channel. So my husband is not here. He is working. So for today's video guys, pag-usapan natin yung Q1 visa interview experience ko at approved, di ba? So if you are processing for the Q1 visa, please watch this video, and I hope na mapagkukunan ng idea yung Q1 visa interview experience ko. So based on my experience ito guys, so i-share ko kung ano yung mga interview at na-approve ako, o diba? So una guys, pakita ko yung aking documents na dinala sa aking interview. So ayan, ito ay ang aking proof of ongoing relationship. Yan, proof of ongoing relationship guys. So picture lang to, kaming dalawa ng aking fiancé. And then another file binder is ito yung mga, yun siya, may mga name naman ito. Ang kapal niya guys, kasi ito yung mga remittances and mga gift na binigay ni fiancé sa akin. So kaya ganun siya kakapal guys ang aking dala, ang aking document na dinala for my Q1 visa interview. So ito pa lang yung proof of ongoing relationship. So binili ko ito sa itong bag at saka yung sa loob. Binili ko siya sa Popular kasi yung Q1 visa interview ko is from Singapore. So yun guys, isi-share ko based on my experience for my Q1 visa interview. And then one more document, this one. Another binder, pero itong binder na to guys ay binili ko to siya sa National Bookstore sa Ayala, Cebu. Kasi I'm from Cebu, Philippines. But yung Q1 visa is pinail namin sa Singapore dahil I'm working in Singapore guys as an OFW. So, 'di ba? Domestic helper sa Singapore. Ako po ay domestic helper sa Singapore. So, ito yung mga old passport ko. Ito yung passport size photo ko. Bago to guys. Ang binder na to ay kasali dito yung document ni Habi, hindi lang sa akin. So kaya ito makapal at mabigat. So now proceed to my start the day on my interview guys. So my appointment interview for my Q1 visa is August 20, 2024. This August lang this year. And then time interview is 10 AM yung pinili ko na schedule. And then okay, that day ang sinuot ko is nagsuot ako ng dress at my coat na black, and then very siya guys, very formal talaga yung sinuot ko, dress and coat. Ilalagay ko dito yung picture ko ano yung sinuot ko. So naka black shoes ako, yung pang office talaga. Binili ko yung $18 sa Singapore, pero wala na yun, binigay ko siya sa friend ko kasi bawal ang cellphone doon sa US Embassy Singapore. Okay naman na magdala ka, pero may locker sila. Pwede mong iwanan doon, magbayad ka ng $4. Pero merong isa akong kaibigan na sinamahan ako during my interview. So doon ko sa kanya iniwan yung cellphone ko kasi yung fiancé ko excited na rin siyang malaman kung ano yung result ng aking interview. So ito na guys, nag-meet na kami ng aking kaibigan, and then
nasa taxi kami. So, pinag-pray-over niya ako. Pray talaga guys, as in pray na maipasa ko yung interview dahil pinaghirapan ko yun, ganon. So, yun sa taxi pa lang guys na pinagprihan na ako. And then, yun na, dumating na kami sa US Embassy Singapore. So, sa entrance, merong first security na chine-check. Doon muna yung entrance, doon ka muna at chine-check yung full name at saka yung interview appointment letter na nandoon yung pangalan mo. So, yun ang first check. And then, after that, pagkatapos niyang chinek, i-assess ka niya na next punta ka dyan sa security. Second security, again, chine-check yung appointment letter of interview at yung time. So, yun, chinek na nandoon at saka time. Yung date at saka time. So, after nung second check, and then queue for the scanner security check na parang airport guys. So, yun, pang-apat ako na line na nag-antay. So, ang ganda kasi ng Singapore kasi ano sila, very organized guys. Ayaw nila na crowded that area. Ayaw nila. So, alam nila na kailangan ng next. So, yun, follow na rin. Tuturuan ka, i-guide ka na next ka na mag-queue for security check. So, yun, nilagay ko itong mga document ko guys. Sabi nung security, ang dami, saka ang bigat. So, yun, chinek, nilagay sa box na parang nasa airport talaga, scan. And then, ako pasok sa may scanner ng parang pagpasok mo doon scanner. And then, after that, habang ini-scan yung document. So, nakatayo ako. Stay put muna ako habang in-scan yung document ko. Kasi marami ito. Then after that, sinabi nila na okay, pwede ka nang pumasok. So, distansya pa, papasok. Another security na naman guys, papasok doon sa US Embassy, Singapore. So, and then, pasok na ako guys. Chine-check na naman yung third security na naman yun na chine-check yung aking gamit. Talagang tinignan siya guys kasi makapal. Yan. So, after nun, pasok na. Tapos, may nag-assess na security. Ano yung tawag nito? Yung category ko, sabi ko, Q1 visa. Ganun. Tapos, interview. Tapos, tinuruan ako this way. So, malapit lang naman siya sa security. Turn left lang. Yun na yung room ng tourist visa at saka Q1 visa interview. So yun, papasok na ako sa loob. May isang lady na mag-assist din na chinek yung aking passport, chinek yung complete name ko at saka yung appointment letter, interview date. So chinek at yun, nandoon sa list. Walang nilagay na barcode guys. Difference naman sa Singapore. Wala talagang nilagay. So, sinabi lang niya, okay, you can sit down and wait your name to be called. Sinabi niya yung window 7. Tatawagin yung aking name. So, umupo na ako doon, guys. 3 lang kami na nakaupo sa chair na yun. Tapos yung iba, naka-line up sila for, tourist visa naman. So, hindi crowded ang Singapore. Ayun, waiting guys. And then after that, tinawag na yung name ko sa Windows 7. Yun na yung screening officer. So ang style ng embassy naman guys sa US Embassy Singapore iba naman. Suminil na yung affidavit of support ni fiancé, ang aking police clearance sa Singapore dahil nagtrabaho ako sa Singapore, di ba? Tapos yung DS-160 po guys, ito police clearance sa Singapore. And then DS-160, ito siya guys, ang aking DS-160, ganyan, meron siyang barcode, ganyan may barcode siya. So
Yan, at saka ito yung documents, minil ko na siya sa Singapore US Embassy kasi yun yung require nila. Minil na yung aking police clearance, affidavit of support, DS-160, and another thing is yung police Sinumar from Philippines. Naano ko siya guys, yung Sinumar ko is ginawa ko siya through online kasi meron silang website na binibigay. So tapos nakuha ko and then send sa US Embassy kasi ang ano ng US Embassy is ayaw nila i-hand carry. Ang Sinumar is they want na send it by office ng Philippines directly to Singapore. And then after that meron na sila niyan. So ang hiningi na lang ng screening officer sa akin is yung aking PSE birth certificate at saka baptismal. Kasi sinend ko yung aking live birth. Ang live birth ko kasi meron siyang affidavit of support na late registration. So hindi ko na maalala or nadala yung aking baptismal, pero ang dala ko yung aking school records. So buti naman ito yung yung aking school records from elementary. Ayan naka-red ribbon siya guys. Ito hanggang college ito. So yan, dala ko ito pero yung baptismal ko hindi ko dala. So ngayon sabi nung screening officer, you have PSA? Sabi ko yes. Kinuha niya, meron kang baptismal? Sabi ko no. Sabi niya okay, you can go for interview. Sabing ganun. I-comply mo na lang yung lacking documents mo kapag kailangan, ganun sabi nung screening officer. So hindi ako kinabahan guys, pero ang pray ko lang is wag naman sanang mag-antay pa ako ng I don't know 3 weeks or more than a month or 1 month para lang ma-comply ko yung aking document, ganun. So yun pinag-pray ko kay God na ano pang document na hiningi, sana masatisfied siya sa akin. So yun ang sabi ng screening officer, meron kang school record? Sabi ko yes, meron. So binigay ko tong 3. So sa 3 ito, meron siyang tiningnan at pinapotocopy. So hindi ko ma-sure guys kung aling school records ang pinapotokapihan ng screening officer. So yun, after nun, so nandoon na sa kanya. Tapos next na sinabi niya is ano ang complete name ng aking fiancé, sinabi ko. Tapos ilang beses nag-asawa si fiancé, sinabi ko. Tapos sabi niya ilang ang anak ni fiancé, sinabi ko. Tapos ilang taon yung panganay at saka bunso, so sinabi ko. And then yun lang sa screening officer, sinabi niya lang na punta ka sa window 9 for photocopy, babayaran ko. So itong merong isang document na kinuha niya, nandoon na sa window 9, tapos magbayad na lang ako. So may cash naman akong dala, meron din akong Visa card in case na ayaw nila ng cash, yung Visa card, pero konti lang naman guys, yung 1 something lang yung pagbayad ng photocopy, ganun. So yun, after noon nag-stand na ako to window 7 na sa officer na in-screen ko. Sabi niya, after mong mag-photocopy, ibigay mo sa akin. Yun ang sabi niya, yung resibo. So yun, meron pa siyang kausap, pero tinawag pa rin niya ako, halika na dito. So kinuha niya yung reset ng pagbayad ko sa photoscan, and then after that sabi niya, you can sit down and then wait your name to be called window 9, window 8. So window 8 is final interview guys.
So, yun na. Nag-antay ako. So, ang interview ko is 10 a.m. pero 9:45 nasa US Embassy na ako. So, yun, naka-line up. Parang, exactly 10 or mga 5 minutes to 10, ganun. Kasi, di ba, nag-antay ako. Tinawag yung NIM ko. Yun, so, exactly 10, okay na ako. Waiting na lang ako for, hindi siya exactly 10 talaga, as in, tapos na yung screening ko. Siguro mga 10:15, ganon, 10:20 na siguro yun. Kasi dumating yung isang Pilipina na ang schedule naman niya is 10:30. Sabi ko, ano oras ng schedule? Sabi niya, 10:30, sabi ganun. So, okay, sabi ko ganun. Tapos, pagka, nag-usap lang kami saglit, tapos tinawag na yung name ko for, final interview na. So, yun na guys. Tinawag yun ng name ko. Tapos, yun, dala ko na yung mga documents ko, no? Tapos, malayo pa lang ako guys sa window. Pagtingin ko sa console officer, ngumiti na siya guys, nakasmile na. Sabi ko, wow, ang ganda ng approach. Hindi ako kinabahan, wala, as in masaya lang din ako, nag-smile lang din ako guys. Tapos itong mga dala kong mga documents, nilapag ko sa harap niya. Alam mo niyo naman yung window, yung maliit lang naman yun. So hinarap ko to sa kanya, ganun itong dalawang mga documents ko. Tapos sabi niya, okay, relax, sabi niya ganun. Tapos lagay mo sa gilid yung documents mo, sabi ng officer. Ano siya guys, hindi siya puti, parang Indian yung beauty niya, pero siguro US citizen yun, kasi yun yung nag-interview sa akin, final. So nilagay ko na, sabi niya, ready ka na, sabi nung consul officer na lalaki. So tapos sabi niya, okay, mag thumb printing, ito 4 fingers muna, tapos left, tapos itong dalawa. Tapos merong sinabi na yun, anong sinabi nung consul officer na parang nanumpa guys ba, yun. Tapos after noon, nag-umpisa ng interview sa akin. Ang dali lang ng interview, parang 4 question lang siya guys. Unang question is ang full name ni Piancy, yun sinabi ko. Pangalawang question is, how did we meet ni Piancy? Sinabi ko sa Facebook Messenger, kasi doon lang talaga kami nag-meet ni Piancy. Tapos, meron siyang follow-up question, sabi niyo, when? So, sinabi ko yung year na 2018 yun, tapos December 10, ganun. So, and then, ang third question ni Consol is yung how many times si PNC nag-visit sa akin sa Singapore. So sinabi ko 3 times. Tapos sinabi ko yung date at saka year. First meeting last year, July 22 to 24, 2023. And then second meeting namin ni PNC is second visit is November 24 to 28, 2023. And then last visit ni PNC is July 2 to July 7, 2024. Imagine nyo guys, tapos yun yung third. And then the last question niya is saan sa US si PNC? And sinabi ko na sa Motley, Minnesota, sir. Sabi kong ganon. Tapos sabi niya, it's cold there. Sabi niya, malamig na bansa dyan. Sabi niya, tumawa siya guys. Tapos, yun lang. Tapos sabi niya, okay, I approve your visa. Sabi niya. Tapos, mag-intay ka lang, mag-email sa'yo na kung kailan makukuha yung aking visa, kung pwede ko nang kunin. Ayun, so
binigyan ako ng note na doon ko makukuha yung visa, passport ko, na may tatak, meron na siyang visa. Doon yun sa Chinatown. So, yun guys, ang saya ko guys. Teary eyes ako paglabas ko. Tapos, paglabas ko sa US Embassy, bumalik ako doon sa may entrance kasi doon yung kaibigan ko nag-antay. Ang saya namin. Tapos, sa sobrang kong saya, bawal pala doon gumamit talaga ng cellphone. Sabi ng officer, doon na sa labas, naintindihan ko yung excitement, sabi ng officer. Kaya sabi ko, sorry, ganun. Kasi tinawagan ko agad si PNC at sinabi ko kaagad sa kanya na approve yung interview ko. Sabi niya, wow, sabi niya ganun. Tapos sabi niya, it's a good thing, sabi ni PNC. So, yun guys, ang saya. Tapos, yun lang yung interview. 4 lang. Ang dali lang guys. At saka ano pala, yun pala, may last na tinanong si consul officer, paano talaga kami nagkita ni PNC. Kasi parang ano lang ba yung how did we meet? Tapos sinabi ko sa kanya na from his Facebook, he has a mutual friend, and then his mutual friend is my friend. So, I think through that, sabi ko ganun sa consul officer. And then, okay, yun na guys. Yun lang. Ang bilis lang. Yung full name ni PNC, at saka how did we meet, and then follow-up question, when, and then ilang beses na bumisita si PNC sa akin sa Singapore. And then yung last na paano talaga kami nakita, yung sinabi ko nga sa mutual friend niya sa Facebook, isa sa friend ko. So, yun yung dahilan. And then saan sa USC PNC? Sinabi ko sa Motley, Minnesota. So, yun, sinabi niya malamig, at yung officer naman ay right. Talagang sobrang lamig dito guys. Kaya yan yung suot ko guys. Ngayon, nakayanan ko yung lamig pag sobrang malamig, kasi nasa loob lang ako. So meron pa akong isang jacket na makapal talaga. Para hindi ako lalamigin. So yun lang guys ang video natin. Thank you for watching guys. Comment down below guys. At saka yun pala, isa pa. So, ang visa ko is, na-interview ko is August 20, 2024. And then, ang natanggap ko yung aking visa guys, US visa is August 22, 2024. So, ano lang guys, 2 days lang. 2 days lang. Na-receive ko na agad yung aking passport na may na may visa stamp ta. So sobrang saya ko guys kasi that time 22 nandito na kaagad yung aking visa. Pagka 23 ng umaga nag-flight agad ako dito sa US. So i-share ko naman sa inyo guys yung aking situation. Ang bilis kong nag-flight agad pa US. Sa susunod na naman na vlog guys. Bye for now guys. Thank you for watching, and please do subscribe our channel with my fiancé. It's not fiancé anymore guys. I'm married already. I just got married September 14, 2024. Last month lang guys. So 1 month married ako nung 14. And then, mag 2 months na ako dito ngayon sa US, ngayong 23. So, di ba ang bilis lang ng panahon? And then, right now, nag-process kami for my EOS, Adjustment of Status. So, yun guys. Kung meron kayong mga tanong, comment lang sa baba guys, sasagutin ko. So, ito yung pink envelope. Naka-yellow envelope yun guys, na sealed, na hindi natin pwede buksan. So, nakalagay dito. At yung passport ko na meron siyang extra plastic folder. So, hindi ko na nilagay dito guys. May dapat gagawin doon. Basahin lang yung instruction. So, yung envelope,
inano ko lang to guys, malaki pa nito yung envelope kasi makapal yun na document na only the US officer ang pagpasok mo sa US, yun lang ang silang pwedeng magbukas at tatakan, i-stamp nila para makapasok ka. So yun guys, is-share ko na naman yun kasi ang ganda din ng experience ko. At saka grabe yung flight ko guys, walang pahingaan, tuloy-tuloy. So sorry guys, nakalimutan ko. Sa screening officer pa lang, ito na yung binigay na. Ang screening ko pa lang guys, pagkatapos ng screening ko, ito ang binigay sa akin. 2 page na at page na ito at Tagalog siya guys, hindi siya English. Yan oh. Yan oh. Tagalog po, hindi siya English. So maganda. Maganda ang bigay nila na Tagalog. Basahin itong 2 page na to. Yun na nga yung mga information ayon sa batas tungkol sa mga karapatan ng mga immigrant na biktima ng pagmamaltratong mangyayari sa kanilang tahanan sa Estados Unidos at mga information tungkol sa visa para sa pag-immigrate batay sa pagpapakasal. So ayan, ito yung binigay. Tagalog po siya. So maganda to guys. Sa screening officer pa lang ito binigay na. So the husband kasi married, divorce decree. So yun. At ipapakita ko rin guys yung sa pag-claim ko ng aking visa. Nakalagay po siya sa isang ganito na Aramix po. Yung office sa Chinatown is Aramix. And naka-sealed ito. So binuksan ko para makuha ko yung passport. So late na ito guys dahil hindi ko nga siya na-picturean dahil sobra akong busy. Hindi ko na maiisip ano yung gagawin ko. Kasi that time kasi pinalayas ako ng amo. Tapos saan ako mag-impake, hindi pa ako nakapag-impake na aking dadalhin sa US.